What's up guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another Tagaytay vlog. So, nandito na tayo sa ating pangalawang hotel. For today's video, I would like to welcome you to Royal Park Hotel Tagaytay or Royal Park Tagaytay. Tama ba? Wait, tama ba? Tama ka. Welcome to Royal Park Tagaytay guys, and this is another overnight stay. So syempre, we will have the room tour, hotel tour, and breakfast buffet experience. And this time guys, may breakfast buffet sila. Unlike sa Quest Hotel, plated breakfast, kaya hindi na tayo nag-try. So ngayon matatry natin ang breakfast buffet ng Royal Park Tagaytay para naman may idea kayo, para alam nyo rin kung ano yung expect nyo pag napunta kayo dito, with the hotel tour and room tour and honest feedback and review about our stay and experience dito sa hotel. So pinapalamig lang, kaka-check-in lang namin, pinapalamig lang yung room kasi medyo mainit. So habang nandito tayo, let's start the room tour. As you can see, meron silang emergency evacuation plan again and again and again. Make sure na kahit tignan nyo lang yan, kahit hindi nyo kapisaduhin, basta at least alam nyo kung saan kayo pupunta in case of emergency. Now here, may switches and then may remote control ng aircon. Tapos, keycard siya guys, pero hindi nyo na kailangan gumamit ng keycard, yung pinapasok para mag-trigger yung power, electricity. This is the door, and dito sa left ko ang kanilang toilet and bath. So pasukin natin. Ayan, hello everyone. Meron ditong mirror. Of course, may sink. And then, syempre hindi mawawala ang libreng body wash, shampoo, dental kit, soap, and may hair dryer here. May towel, bath towel, dalawa. And then, may basket for your clothes. Kung gusto nyo ilagay dyan, yung mga towel, use towel. Tapos meron naman ditong space kung gusto niyo maglagay ng mga toiletries niyo dito. May telephone for emergency if you need assistance, and then may toilet. So again, toilet, may bidet, good, perfect, 10 out of 10. May toilet tissue, may trash bin, and flush muna natin ang toilet before use. So mamaya natin yung open yan. Merong floor mat, and then dito naman, ito ang shower area. So merong shower head, may hand shower, tapos wala na masyadong toiletries, basic toiletries dito kasi nandun na sa sink natin. Okay. So gagawin natin is mag-request lang tayo ng extra towel for my baby. So tara, close natin. Ang maganda dito guys, sliding door. Ano ba tawag dito? Sliding wooden door. Sliding wooden door. Okay, so dito muna tayo bago yung bed. Meron ditong space or coffee table, and then merong kettle, may 2 bottled water, merong mugs, may glass, may coffee creamer and sugar, kasama na yan. And this is a non-smoking room. Under the coffee table, meron silang fridge. And ayan. So again guys, kapag may makikita kayong mga food or items inside the fridge or inside your room, hanapin nyo lang kung may price, which is may list dito ng mga price, meaning hindi siya libre. So kasama yan. Yan o. May mga bayad yan. And then may working table here, may TV, and I think this is a 43 inches TV. Tapos sabi dito cable channel only. Pero before kasi guys, nag-stay na kami dito. Share ko lang. May room kami na pagstayan na merong Netflix at saka YouTube. So I'm not sure kung bakit, pero yan, nakalagay naman, clear, para hindi kayo mag-inarte, cable channel only. And then here is merong, of course, cabinet. So may empty space here where you can put your things or your clothes. May naglag. Wait. Meron ditong safety deposit box, may libreng sleepers and empty again. Tapos may hanger, may fire extinguisher, and then wala lang siyang plancha, walang kabayo. So ayun, aircon natin, and this is the bed. This is 2 queen size bed guys. Tapos dito merong center table, yung bedside table, merong free cookies. Thank you. Enjoy your cookies. And then may remote controls for the TV, merong telephones if you need assistance. Buksan natin mga ilaw. Maganda yung mga headboard nyo.
Tapos, I think, ayun, pwede pagdikitin yung bed para at least mas malawak at malaki yung bed ninyo. And then we have the view. We are located, by the way, sa second floor ng Royal Park Hotel. And then this room is room 210. And look at the view. Ito actually, ang maganda kasi dito sa Royal Park Hotel, sa looban siya. Tapos napapagitnaan nyo yung swimming pool, lahat ng mga units, sa lahat ng mga rooms, napapagitnaan yung swimming pool with the balcony. Mamaya lalabas tayo dyan or bukas para dyan tayo mag-review. Ang gawin natin muna is let's have, of course, a 360 view ng ating room. Habaan ko pa para mas kitang-kita natin. Ayan. Okay, so dito tayo sa gitna ng bed. Okay, let me show you the 360 view slow version ng ating room. O, diba? Nauuso na to ganito. O diba? Maganda. Tapos syempre pagpasok ng baby ko kanina, sabi na naman niya wow. At saka gusto niya nang tumalon-talon sa kama. Pero mamaya na sabi ko mag-vlog muna ako. So anyway, check natin makaka-request tayo ng additional pillow. Check natin kung makaka-request tayo ng extra towel. And then ng bottled water. Yung kasi yung mga sa mga standard hotel guys, pwede kayo mag-request. Depende na lang kung may bayad yung extra pillow, depende na lang kung may bayad yung extra bottled water. Pero if nasanay ka sa mga 4-star to 5-star hotel, libre na yon. And again, sa kettle guys, share ko lang ulit na bago nyo gamitin, silipin nyo muna, tapos painitin nyo. Dalawang beses yung papainitin, para yung una, tapon nyo muna, tapos yung pangalawa, pangbanlaw nyo sa mugs, and then sa glass. Kasi guys, one time meron akong nakita o may pinagsayahan kami na hindi nahugasan masyado yung baso, kaya may resibo ng kape. Hanapin natin yung wala. So walang plancha, walang kabayo. Ganun din naman sa Quest Hotel, walang ganun. Wala lang siyang area for your luggage. Dito nyo lang itatabi. Tapos actually, yun lang. Then we'll see kung malakas yung internet, syempre kasama yan sa ating review. In fairness naman, mababait yung mga staff. Sabi ko sa kanila, nag-stay na kami dito before, tapos sabi, welcome, tapos approachable naman, accommodating, and then yung mga staff, nag-a-assist, in-assist kami going here, so good job. By the way, sabihan ko na lang din kayo na dito sa Royal Park Hotel, walang view ng Taal, walang view ng Taal Volcano, kasi ang room natin, naka-center siya sa swimming pool nila. And again guys ginagawa ko to para sa inyo, kaya kung first time nyo sa channel ko, ngayon pa lang, subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga iba pang travel vlogs natin. Malay nyo, puntahan nyo, or malay nyo nagbabalak yung pumunta sa ganung lugar at makakuha kayo ng mga tips. And I know na maraming gustong pumunta dito sa Tagaytay, kaya ito tayo. More options, more hotel, more accommodations para sa inyo. So guys, nandito tayo sa balcony ng ating room. Second floor lang to. And as you can see, ayan, ang pool. At meron silang heated jacuzzi. When you say jacuzzi naman, heated naman, di ba? Ayan. Tapos meron ditong mga upuan. Tapos mag-off lotion na lang kayo guys kung gusto niyo magstay dito sa gabi. 8:01 PM. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa balcony ng ating room, and this will be the night view ng swimming pool natin at saka kung ano yung view na meron kayo sa inyong balcony. Medyo malamok dito at saka maraming bugs, maraming mga insekto. So maglagay na lang kayo ng off lotion kung gusto niyo ditong magstay. And yeah, pakita ko sa inyo yung view.
So ito yung swimming pool nila and close na siya hanggang 8 PM lang ata to guys. Tapos may mini play area doon, playground for your kids. Tapos meron ditong swimming pool. I think this is 4 feet. Tapos may jacuzzi dito. Ayan, nakapatay na. Ayan, ito. Napapagitnaan siya ng mga rooms, guys. Tapos, doon yung way going to the reception. Meron din dyang way going to the gym. Siyempre, tomorrow na yon. Actually guys, maganda tong area na to. Actually maganda tong hotel na to kung may mga aatinan kayong mga gatherings or occasion. Pwede kayo magstay dito kasi ang peg nyo lang is in and out. So pag check-in nyo, kunyari may lakad nga kayo or may aatinan kayong mga meetings, conference, kasal, and ano pa, basta lalabas kayo. Okay na okay dito. Kumbaga parang iiwanan nyo na lang ng gamit at saka tutulugan kasi hindi ko siya marirecommend na complete hotel staycation ang peg nyo dito kapag dito kayo nagstay. Pero syempre, ano lang yan, pasada lang yan yung review natin, pero bukas ko na lang sasabihin yung more details about it. Okay? Actually maganda siya oh. Pwede sana kayo mag-chill dito. Tapos sa balcony pwede kayong uminom-inom. Ayan. A few moments later. So nakuha na natin yung ating order. Pwedeng umorder ng Grab kung tinatamad kayong lumabas. Yan ang ginawa natin. And now, ayan, undocs guys. Sarap ng undocs, sabog kayo. Hindi siya pang mahirap na or pang tipid mode. Pero ito, nilalakad na natin. Turo ko sa inyo going to our room. So ito yung nilakaran natin. And then ito, tutumbukin nyo, merong gym dito. Ayan, gym at saka may game room. So bukas na natin yan. Tapos dito guys, sa kaliwa, ito na yung mga rooms. Pakita ko sa inyo. So malaki yung swimming pool nila in fairness. Ayan. Tapos marami ditong tables and chairs para pwede kayong mag-lounge, pwede rin kayong kumain dyan. Tapos dito yung room natin. Before guys, dyan kami sa may taas dito. Pero this time dito tayo. Dito yung balcony natin guys. Dito sa part na to. Ayan. Ayan. Tapos kakanan, diba? May virtual tour. We are located actually sa room 210. And this is my baby. And we're gonna eat na. Hi! Hi! The next day. Good morning guys, and we are still here sa Royal Park, Tagaytay, syempre. Gumising tayo ng 7 AM, naligo, nag-prepare para makapag-vlog tayo. Like, mag-hotel tour tayo and later na yung breakfast buffet experience. Medyo makulimlim ngayong umaga, kaya wala tayong view na makikita sa labas. Like yung Taal, ganyan, kasi kailangan nyo pa lumabas. Pero within the vicinity of the hotel, ang view nyo lang talaga is yung center, which is yung swimming pool and the jacuzzi. Ayan, nilalakad natin itong swimming pool. Mamaya magkakaroon tayo ng 360 view pag open na. Kasi parang 8 AM siguro ang open. So may daan dito sa kabila. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나 봐.
so dito sa gym nila and playroom, magkasama na yung gym and playroom guys. Ito yung gym, ito yung play area. May darts dito, merong billiards table. Tapos ito, wala lang siyang treadmill, pero meron ditong bench press, may mga dumbbells, merong bike. Tapos ito pool. pool. Maliit lang at malamig, tapos mabango. Siguro pwede nyo pahinaan yung aircon para pagpawisan kayo kung gusto nyo mag-gym dito. Pero kung maglalaro naman kayo, and then okay lang yung ganyang aircon. So ito lang siya guys. Kaya tara, labas tayo. Bali again, nasa ilalim lang ito ng hagdanan. Ayan, makikita nyo sa taas. Hello there. So, tapos na tayo sa gym and here is their swimming pool. Medyo malaki. Yan, binuksan na ni Kuya. Tapos guys, dito lang malapit sa swimming pool, merong mini play area for your kids, and then meron silang spa dito rin sa tapat, the Royal Nail and Body Spa. Okay, that's the hotel tour. Kahapon nakapag room tour naman na tayo. Ayan, sasaduyan tayo. Feeling bata, kaso hindi ako masyado makapag vlog like yung pakita ko sa inyo lahat ng sulok because may mga tao nakakahiya. Ewan ko ba, ba't nahihiya ako? So I guess it's time for our honest feedback and review based sa ating experience during our stay here sa Royal Park Hotel Tagaytay. Mamaya, pag may mga tao dito, kasi may mga bata, so baka umupo sila dito, nakakahiya naman mag-vlog. Kasi pambata naman to. So dun tayo lilipat sa balcony natin. So anyway, habang wala pa naman tao, mabilisan na lang tayo. So ang ating magiging criteria for judging criteria ng ating review is location, property condition, facilities and amenities, kasama na doon, value for money, service, and staff. So yan. So guys, for the location, okay lang yung location ni Royal Park Hotel Tagaytay. Hindi siya wow, hindi siya katulad ng ibang review natin sa mga hotel dito sa Tagaytay na talagang conveniently located, na near sa mga establishments, sa mga supermarket, convenience store, and so on. So ito kasi is nasa gilid naman siya na kalsada guys. Pero yun nga lang, most of the time kapag tanghali, hapon or gabi, nagtatraffic dyan sa tapat. Kasi malapit na dito yung mga kainan, siguro mga 2-minute ride. Nandito na yung mga Jerry's Grill, Starbucks, dun banda, yung papunta na ng Mahogany at Sky Ranch. And then kapag nag-stay ka kasi dito, tapos nagdala ka naman ng sasakyan, nag-park, parang ayaw mo ng ilabas. Kung pabalik ka ng rotonda, mag-U-turn ka pa kasi nilagyan nila ng harang yung gitna ng daan. For the property condition and cleanliness, malinis yung room, mabango, tapos yung property condition naman, okay siya. Maganda. Actually, magandang yung sabi ko nga sa inyo, kapag meron kayong mga gatherings or mga meetings, may conference, may kasal kayong aatinan, pwede kayong magstay dito. Stay lang hindi ko sinabing dito yung reception or dito yung kasal. Pero dito pa lang guys, sa gitna mismo nung hotel na pinapaligiran ng mga units, mga rooms, pwede kayo mag-picture. Maganda yung setup nila, in fairness naman. And I think matagal na rin tong Royal Park Hotel. We've been here before. 3 times na kami nandito. So this will be our 4th time na bumalik dito or nagstay dito. Na-experience namin dito yung mga pre-pandemic, tapos yung during pandemic, after pandemic, tapos ngayon 2024. Ganun pa rin siya. Okay pa rin. Maganda yung lobby, maganda yung itong paligid natin, yung nasa harap ko, which is the swimming pool. Tapos puro puno kasi. Puro puno, puro halaman. Kaya nakakaganda ng lugar. Value for money, mas marami pang magagandang hotel na masasabi kong mas mura compare dito kay Royal Park Hotel. Kasi nga siguro dahil may swimming pool, malaki yung swimming pool kasi nila, yun lang, medyo nagmamahal siya madalas. So guys, since pinag-uusapan natin yung value for money, magdi-discuss tayo ng mga room rates and room categories na ino-offer dito sa Royal Park Hotel Tagaytay. So, ang magiging criteria natin guys is overnight stay. Gawin natin Saturday and Sunday kasi nga, ang mga tao mahilig mag-weekend getaway.
Tulad ng ginagawa namin Saturday, Sunday, Monday. Tapos magbubook tayo 1 month in advance. Kasi di ba alam niyo naman, mas mura yung mga bookings or mga hotel accommodation kapag mas matagal. Okay, so meron silang superior room, 1 king bed or 2 single beds, nasa sa inyo yon with breakfast. And by the way, yung mga rates na babanggitin ko with breakfast kasi kasama na talaga siya sa room. Meron din naman silang deluxe twin room, and this deluxe twin room has 2 double beds. Meron silang deluxe family room. Ito naman is 2 queen beds din. Nagkakatalo kasi guys sa space nung room. Mas malawak yung deluxe family room. Pero same lang siya ng deluxe twin room na 2 queen size bed. And then meron din silang premium family room. Ayan. So ipa-flash ko na lang dito yung mga room types nila para may idea kayo. Masasabi kong so-so. Hindi ganun ka-worth it yung stay ninyo kung magbabayad kayo ng ganun kamahal. Medyo pricey actually. Kasi nasa ano na siya eh. Nag-range na siya ng 5,000 and up. Kung napanood niyo yung ating Hotel Carlito, Hotel Casiana, and Quest Hotel Tagaytay, mas okay pa rin dun sa mga yon. Kasi syempre babanggitin ko mamaya kung bakit. So anyway, I think that's it. For the facilities and amenities, may swimming pool sila, may jacuzzi sila, may gym sila, may ample space for the parking. Pero yun nga lang, isa sa mga ayoko lang kasi pag lumabas ka, yung sabi ko nga sa inyo, pag may dala kayong sasakyan, nag-park kayo dito, parang ayaw mo nang lumabas. Kung kabisado mo na mag-stay dito, katulad kami, ilang beses na kami nag-stay dito, sabi ko nga sa inyo, ayaw na namin lumabas kasi nga, mag-u-turn ka pa pag pupunta ka rotonda, medyo traffic, pag tanghali, tsaka hapon, sa tapat. So parang nakakatamad lumabas. Tapos, pag inalis mo pa yung sasakyan mo, for sure, pagbalik mo, wala ka ng parking. Meron pa naman sa gilid ng hotel. Pero ito guys, hindi ko siya marirecommend sa mga naghahanap talaga ng chill and complete hotel staycation. Plus, yung mga digital nomad, freelancer, or mga VA na gusto nyo mag-work here, walang kwenta talaga guys. Sorry for the word, but I just want to be honest, walang kwenta ang kanilang internet. Sobrang bagal. Actually, hindi sobrang bagal. Hindi ka makakakonect. And that is actually our experience way back na nagstay kami dito. Tapos, going back, medyo maambon kasi. So, going back guys, saan na ba tayo? Ayun, about the internet. Sabi ko nga kahapon, nung hindi kami makakonect, kasi may baby kami kasama, di ba? So, may bata kami kasama na ang gusto lang niya, pag nag-hotel staycation kami, is maglaro lang ng iPad. So, ibig sabihin, kailangan niya talaga ng internet. So, nangyari is, tumawag ako, sabi ko, alam nyo, nung mga ilang previous stay namin dito, ganun na talaga yung internet. Hanggang ngayon ba naman, 2024. So, kaya siya ano daw, may issue, may binigay siyang ano sa akin. May reason kung bakit wala silang internet. Pero guys, nasa cyber security ako nag-work. Tech savvy tayo. Kaya alam ko na hindi valid yung reason niya. So anyway, as in, makakadagdag siya ng stress niyo guys. Kapag gusto niyo talaga ng staycation, yung gusto niyo magstay lang dito, kayo na lumabas. Syempre kasama niyo yung gusto niyo lang manood ng mga favorite series niyo or movies, and then mag-chill or mag-YouTube, manood ng mga TikTok, ganyan. Pero hindi siya mag-work. And huwag niyo na rin pangarapin na makapag-stay dito while working, yung work from home setup, kung ganun man yung setup ng work niyo, well, hindi siya mag-work, mai-imbay lang kayo. So, hindi ko siya marirecommend sa inyo guys. But still, you have the options to stay here. Malay nyo naman, maging iba yung experience niyo. And then, pagdating nyo dito, okay na yung kanilang internet. Pwede naman sila mag-Starlink. Tinanong ko kasi kung anong kung anong internet provider nila. Sabi PLDT nga daw. So, knowing PLDT, pagdating sa internet pagdating sa connection, dapat iiwanan siya ng mga hotel na pinag-stayan natin. So, ang ginawa na lang namin, nag-boost na lang ako ng gig, para nag-add ako ng almost 9 gig sa data ko para tether dun sa iPad and other device na dala namin. For 99 pesos, 9 gig, you can share that kung marami kang account, plus pwede kang mag-tether, and then up to 15 days. O, diba? Nakagastos pa tuloy ako 99, which is dapat sa value for money pa lang. Kasama na dapat yung connection. Kasi alam niyo na may mga tao, diba? Mahilig talagang sa social media and so on. Kaya yun, nung dumating kami dito, imbes na parang masaya na, nakasama lang siya sa parang na-disappoint kami dahil nga sa internet, na ganun pa rin. Since nagbablog tayo, ang sabi ko naman sa sarili ko na okay lang yun kasi nga, nagkaroon naman tayo ng honest review para naman may idea kayo pag mag-i-stay kayo dito. For the staff,
Yung service kasi is kasama na yun eh. Mabilis naman sila guys for the service. Pag may request ka, tapos kung may issue sa room nyo, okay naman, mabilis naman. For the staff naman, mababait naman guys, in fairness. Yun nga lang, siguro yung wala sila magawa kasi sa internet. And then, ito guys, ito pa, nasa sa inyo kung gusto nyo pa rin magstay dito. Pero kung ako tatanungin, kung hindi naman ako vlogger, nanonood lang ako, hindi na ako babalik. Kasi siguro yung 4 times or 3 to 4 times na stay namin dito, I think that's enough. At saka nakapag-vlog naman na tayo. Since nagba-vlog naman na tayo guys, yun nga, kailangan natin mag-try pa ng ibang accommodations, ibang hotel accommodation, para naman mas marami pa kayong options. Kasi so far, meron na tayong Taal Vista Hotel, meron na tayong Hotel Casiana, may Hotel Carlito, meron Quest Hotel Tagaytay, plus itong Royal Park Tagaytay. Pero sabi ko nga sa inyo, yun yung honest review ko about the stay namin. Medyo disappointed lang kami kasi nga hindi pa rin nagbabago. Plus ito pa guys, kada kilos mo dito may bayad. Pag magre-request kayo ng extra pillow, that's 35 pesos per pillow. Extra bath towel, that is 60 or 65 pesos. And syempre bottled water, meron ding charge yun kung pa magre-request kayo. Kasi diba, bottled water na si-serve nila sa room nyo is 2. So kung kulang pa, expect nyo magbabayad kayo. Kung i-rate ko siya dun sa mga hotels na napuntahan natin, 5 na yun, kasama na to, pang 5 siya, pinaka lowest. Nagulat din ako, ang dami na nating hotel na napagstayan, and meron pa nga hotel na nag-request ako ng extra pillow. Pag isang pillow lang yung na-request mo, okay lang. Pag 2, may bayad na. Pero ang ginawa ata is winade na lang kasi nga, di ba, nakakadagdag din sa customer service yun. Ganong mga effort beyond mga ganong service, di ba? Pero dito, gusto ko na magreklamo actually. Parang gusto ko sabihin na wala na kwento yung internet nyo, tapos pag magre-request ng pillow at saka bath towel, may bayad pa. Hindi na lang ako nagreklamo, pero at least makarating naman to. For sure, marami pa rin gustong magstay dito guys. So, yun lang yung ating honest review. Para lang makonsider nyo rin na magstay na lang sa iba kung ay, kailangan ko ng internet, yung mga ganyan. Nasa sa inyo pa rin yun ha. Ito lang yung base sa aming experience during our stay. So, overall, sabi ko nga, magta-try na lang tayo ng iba pang hotel. Kung kailan yung second day natin, no? Doon pa parang wait. Pero anyway, okay lang. Let's stay positive. Wala namang mawawala. Ayun, yun lang. So, let's try their breakfast buffet. Baka naman mas, maging mas satisfied naman tayo kahit pa paano sa breakfast. Okay? A few moments later. Okay guys, so let's start to eat. So, ito lang yung breakfast natin. May pansit, may isda, may egg, pero longganisa, may bread, may rice. Just meron silang coffee, cucumber juice, ayan, and then bulalo soup. Check natin yung bulalo. Masarap. Ang ginagawa ko kasi pag may bread ako, inasawsaw ko siya sa bulalo. Okay naman. By the way guys, kapag kakain kayo or magbubuffet kayo kahit sa hotel, tapos mahilig kayo sa tinapay, check nyo muna kasi meron ako na experience. Hindi ko na siya pinakalandakan sa review natin. Isa siya sa mga hotel na napagstayan natin. Yung bread sa breakfast buffet is may amag. May amag. So check nyo na lang muna. Tapos sinabi ko sa pinaka-supervisor, wala man lang sorry. Tinapon lang agad. Diba? Pero nakuha ko siya sa camera. Yung isda nila guys is galunggong. Okay naman, yung lasa. Ito ko na lang din na kasi kanina habang nagpa-vlog tayo, nasa 8:30 na ata. Sabi ko nga diba, gigisingin ko yung family ko. So, umakita ko doon ng mga 8:37. Pagkuha ko ng voucher ko, yung coupon for the breakfast buffet, hindi ko napansin. Ang breakfast pala nila is hanggang 7, from 7 AM
to 9 AM lang. Ang in-expect ko, 10 AM. At least nakaabot tayo 20 minutes before 9 AM. So, for the breakfast, sobrang limited. Para ka lang long silog, parang nag-fish silog, tapos pansit. And then, hindi pa sila nagpapaluto ng omelette. So, ito kasi scrambled egg. Pansit, rice, wala pang fried rice, plain rice, longganisa, galunggong. Tapos, may konting salad, may fruits, may bulaluso, tapos kape, tsaka cucumber juice, and then water. Yun lang. Sobrang basic. So, laman tiyan. Medyo maalat yung longganisa. Hindi siya bagay papakin. Kailangan may rice. Much later. So we're done guys sa ating breakfast buffet. So itong restaurant nila is katabing building. So lalabas muna kayo dun sa pinaka hotel entrance, tapos may other entrance yun sa Yale Town Cafe. Ito yun. May coffee shop sila dito. Tapos dito yung pinaka dining area. Ayan o. Nag-deserve pala sila dito ng mga alak pen if you want. Tapos may toilet naman. Tapos meron din silang balcony. Pwede kayo magstay doon kung gusto nyo habang kumakain. Ayan. By the way, nasa second floor ba? Sa baba, parang merong itatayong restaurant. Chinese resto. Hinihingal ako pag-akit. May elevator pala dito. Ito yung entrance ng Royal Park. Ito yung entrance ng Yale Town Cafe. So we are back guys here sa ating balcony ng room for last review and feedback, which is yung breakfast buffet. Come here baby, say hi na. So you can go inside. Just say hi. Hi. Good morning. Thank you. Okay. Sabi ko nga, so lang siya. So add ko na lang din yun. Okay guys, so see you guys. Thank you again for watching my video. Not only this video, but of course lahat ng videos natin, lahat ng vlogs natin. And I hope may natutunan kayo, may nakuha kayong tips and guide. And syempre nagustuhan nyo rin yung mga pinapakita kong tour, room tour and hotel tour. So I hope makonsider nyo yung mga hotels na pinagstayan natin. At sa inyo pa rin yun, malay nyo naman magkaroon kayo ng kakaibang experience compared sa na-experience ko. Mas maganda pa or so hindi nyo naman may experience kung hindi nyo itatry. Stay tuned for more travel vlogs, and dito guys sa ating channel, just follow me as we discover the world one step at a time. Mama chup chup.